Attention mga Filipino senior citizens! Nako po, dapat talaga kumuha kayo ng bagay na ito dahil ang NCSC Chairperson nagpaliwanag para po ang mga benepisyo, mga diskwento at iba pang serbisyo inyong makukuha. So pinakabago ito sa NCSC mga ka-vlogs at pinakabago ito na para po sa inyo mga nagkakatanda. Mamaya-maya pakinggan natin mula sa NCSC. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? So eto no, makinig dahil kailangan po talaga na bawat mga senior citizens ay magkaroon na nito. Pinakabago ito na para sa inyo mga nakakatanda para naman ma-avail nyo ang mga serbisyo, mga benepisyo at diskwento na nakalaan po para sa inyo. Kung ano ito, narito pakinggan at panoorin ang NCSC Chairperson na si Attorney Merceditas Gutierrez. Sa linya po natin si Attorney Maria Merceditas Gutierrez. Siya po ang Chairperson and Chief Executive Officer ng National Council of Senior Citizens o NCSC. Magandang hapon po sa inyo, Chairperson Gutierrez. Magandang hapon naman sa iyo, Cathy, at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa sa DCBB at lalo-lalo na sa ating mga senior citizens na laging sumusubaybay sa iyong programa. Nako, ito nga po, ang dami na po nagte-text sa atin tungkol dun sa CashGit, pero mamaya po yan. Unahin muna natin kasi Chairperson Gutierrez, meron pong bagong digital ID para sa mga senior citizen. Para saan po ba ito at paano kumuha nito? Para tayo ma-entitle sa ating mga privileges at sa ating mga benefits, kailangan meron tong ID, no? Yung physical ID na ngayon na binibigay, na pinapakita natin, yan ang ini-issue ng OSCA. Ito nga yung digital version, ay ito yung ini-issue ngayon sa e-gov.ph na ito ay nangyari dahil sa pagtutulungan ng Commission, National Commission on Senior Citizens at saka ang DICT. Mm-hmm. Napakaganda ito dahil makikita mo lang sa iyong telepono, yung ID, ipapakita mo lang. At yan ay valid na para maka-avail ka ng kung ano mga pribilehyo na nauukol sa ating mga senior citizens. So kailangan po sila ay may e-gov.ph super app at doon po nila i-download, ma'am. Oo, doon. Magpi-fill up sila doon. May mga tanong at sasagutin. Kukuhanan ng picture doon sa app na yon. At nakalagay na doon lahat yung detalya at informasyon tungkol dito sa mga pribilehiyo at ito ay ini-issue nga ng e-gov.ph. Okay. So, halimbawa po, kasi yung karamihan po ng ating mga nanay, tatay, lolo't lola, mga senior citizen, medyo malilimutin po. Halimbawa po na iwanan po nila yung kanilang physical ID, yung senior citizen ID nila. Pwede na po bang itong digital ID na lang, Chairperson Gutierrez, ang kanilang ipresenta? Yes. Oo, Cathy, pwede. Either or. Kung hindi mo dala yung sa OSCA, dala mo naman. Alam mo naman, ang telepono, lagi natin dala, di ba? Mm-hmm. Pakalimutan ang lahat, wag lang yung telepono. So, pagtingin mo dyan sa telepono, buksan mo lang yung e-gov, ando na yung ating ang ID. Yan ang tinatawag na Digital Citizen Seniors ID. Mm-hmm. Yung pong mga senior citizen na hindi naman po, halimbawa po, hindi po sila techie, hindi po sila sanay sa teknolohiya. Pwede po bang hindi na sila mag-download niyan, Chairman? Alam mo, sa ating mga senior citizens, marami tayong mga kamag-anak, mga anak, mga apo na pwedeng tumulong. At kung talagang walang makakatulong, pwede sila magpunta sa opisina ng OSCA. Mm-hmm. Sabihin nila, tulungan nyo naman kaming magkaroon ng digital seniors ID. At alam mo, yung ating mga OSCA employees, officers, talagang naghihintay lang sila na may humingi ng tulong sa kanila. Ayan. So, isa-save lang po nila ito sa kanilang cellphone at okay na. At yan nga po mga ka-vlogs, no? Inyo pong napakinggan ang ating NCSC Chairperson na si Attorney Gutierrez kung saan kailangan nyo pong kumuha ng Digital Senior Citizen ID. Well, hindi naman siya compulsory kasi
pwede pa naman po kayong kumuha ng Senior Citizen ID from the OSCA. So, ang kaibahan lang, itong Digital Senior Citizen ID ay kaka-launch lang nito noong August ng nakaraang taon, 2025. At ang isa pa sa kaibahan nito doon sa OSCA na Senior Citizen ID ay dala-dala niyo po ito gamit lamang ang inyong cellphone. So, hindi talaga siya makakaligtaan, no? Dahil minsan kasi yung ating physical Senior Citizen ID from the OSCA nakakaligtaan. Samantalang itong ating Digital Senior Citizen ID ay dala-dala po natin gamit lamang ang cellphone, no? Para po tuloy-tuloy ang pag-avail ng mga discounts, mga benefits, services, no? Pwede po kayo mag-generate ng inyong Digital Senior Citizen ID. Ang kailangan nyo lang talaga dito, mag-download kayo ng eGov.ph na app, tapos mag-register kayo, and then after nyo mag-register sa eGov.ph na app, magkakaroon po kayo ng portal dyan. And yung pinakababa niya, may nakalagay doon na digital ID. So pag-click nyo po niyan mga ka-vlogs, makikita nyo na po yung mga available digital ID na meron kayo. Halimbawa po, PhilHealth ID na digital, National ID digital, no? And then, Senior Citizen ID na digital, of course, para sa mga nakakatanda, no? Available yan lahat sa eGov.ph. So, ganun lang po, no? I-try nyo po ang Digital Senior Citizen ID gamit ang eGov.ph mga ka-vlog. So anyway, nasa inyo lang naman yan kung alin po ang mas okay sa inyo kasi parehong valid naman po yan. Yung atin pong Senior Citizen ID from OSCA and Digital Senior Citizen ID from eGov.ph. So bahala na kayo kung alin man ang mas gusto nyo gamitin mga lolo at lola. At yan po ang balita mula sa ating NCSC chairperson. Sana po nakatulong sa inyo mga ka-vlogs. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.